Naniniwala ka ba sa karma? Or di kaya'y yung konsepto ng karma na kung saan kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun din ang babalik at mangyayari sa'yo? Kung susumain natin, wala naman po talagang word na karma sa Bible. Wala pong nakasulat na karma sa Bible. Sapagkat ang karma ay konsepto po ito ng relihiyon ng Budwismo at Hinduismo. Ito yung itinuturo nila theoretically, na kung saan ipinapakita nila na ang karma daw, kung ano yung ipinamumuhay mo sa kasalukuyan, ay siyang magtatakda sa iyo sa hinaharap o sa susunod na buhay. Inuulit ko yung word na susunod na buhay, sapagkat ang Hinduismo at Budismo ay naniniwala sa tinatawag na reincarnation o yung magkakaroon ka ng other life. Pero sa Bible natin wala pong ganun. Basahin po natin sa Hebrew chapter 9 verse 27. At kung paano itinakda ng mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos ay paghuhukom. Yun na yun. Isang beses lang po tayong mamatay at nagkakaroon na ng tinatawag na paghuhukom sa mga ginawa natin. Naging mabuti ba tayo? Naging masama ba tayo? Tumulong ba tayo nung tayo ay nabubuhay? Or nagkaroon ba tayo ng pagkakataon na gumawa ng tama nung tayo nabubuhay? Yon, nagkakaroon ng tinatawag nating paghuhukom sa mga ginagawa natin or ginawa natin nung tayo ay nabubuhay. Ito ang sabi ng Biblia sa tinatawag nating karma, konsepto ng karma. Yung tinatawag nating pag-aani o yung pagtatanim, nakapareho din talaga ng konseptong ito. Sabi sa Job chapter 4 verse 8, ang nalalaman ko, yaong gumagawa ng kalikuhan ay naghahasik ng kasamaan. Ang ani ay kasawian. Nakakatakot, di ba? Yung kung gumawa ka ng kasamaan, ang aanihin mo talaga yung tinatawag nating kasawian o yung pagkamatay. Sabi ko nga palagi sa mga video ko, ang kasalanan ay separation natin sa Panginoon. Parang death, pagkamatay natin sa piling ng pagkamatay natin. Ito pa, sabi sa Matthew chapter 7 verse 12. Kaya anumang bagay na ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila, sapagkat ito ay kautusan at ang mga propeta. Kaya wag gumawa ng hindi maganda or yung tinatawag nating masamang gawain, sapagkat hindi natin alam kung paano ito bumabalik sa buhay natin. Gayon din ang gawin ninyo sa kanila. So kung gagawa ka ng tama, gagawa ka ng magagandang bagay, ano yung babalik sa'yo? Diba? Hindi natin alam. Kasi kung minsan kasi, sa mga social media na napapanood natin, tumutulong, may taong kunwari na isa siyang mahirap or di kaya pulubi, pero once na tinulungan mo, binigyan mo ng pagkain, anong nangyayari sa'yo? Bibigyan ka ng gadget, bibigyan ka ng pera. Yun yung mga nauusong content ngayon sa social media na dapat gawin mong tama ang mga ginagawa mo. Kaya nga sabi ko, palagi kong minsan, huwag tayong magsawang gumawa ng tama. Kasi yung mga ginagawa nating mabuti, babalik at babalik iyon sa buhay natin. Huwag tayong magsawang gumawa ng tama sa tao. Hindi man yan babalik sa'yo or hindi ka man niya masusuklian ng magandang bagay. Diyos na ang bahala sa'yo. Hindi natin alam kung paano mag-work ang Panginoon sa buhay natin. Hindi ba? Sabi dito sa Galatians chapter 6 verse 7, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Diba? Kung ano yung itinanim mo, kung gumawa ka ng masama, anong mangyayari sa'yo? Yun din ang babalik at babalik sa'yo. Kung maganda naman yung mga ginawa mo, parang nagtanim ka lang ng mais na marami, syempre kung maganda ang ani, aanihin mo talagang maganda at marami ang ani mo. So,
Parang golden rule din yan sa buhay natin na kung anong gusto mong gawin mo sa'yo ng mga tao, yun din yung gawin mo. Kung gusto mong irespeto kanila, anong dapat mong gawin? Matuto ka ring rumespeto sa kanila. Kung gusto mong yung mga tao sa'yo, maganda ang tingin sa'yo, mabait sila sa'yo, yun din dapat ang ipakita mo sa kanila. Alangan naman na minsan may mga tao kasi na mangilan-ngilan lang yung mga tao na hayaan mo na yan, ganyan talaga yung mga tao na ganyan. Pakitaan mo lang sila ng mabuti, magsasawa din yung mga yan. Di ba? Adda ngamin dagijay tattao nga no nasingpit da kanyam or nasingpit ka kanyada, nasingpit damit kanyam, di ba? So, give and take lang. Pero, ang sinasabi ko naman kung minsan sa mga estudyante ko, huwag kayong magsawang gumawa ng tama sa mga tao sa paligid ninyo kahit masama ang ugali nila. Kasi, para saan ba't magsasawa din silang gumawa ng mali at makikita nila na ang kanilang ginagawa ay hindi maganda at wala ding itong magandang naidudulot sa kanilang buhay. Sabi sa post sa social media, sige, ituloy mo lang, sabi niya. Ituloy mo lang yung ginagawa mo. Alam mo ba ang salitang karma, sabi niya. Ang karma ay parang investment. Yung babalik at babalik sa'yo. Sana all bumabalik. Ang malala pa, kung minsan kasi, yung investment kasi doble ang balik. Ayan. Ibig sabihin, may interest pa. Mas malala ang balik sa atin kung gumagawa tayo ng hindi maganda. Lalo na sa kapwa natin. How much more kung maganda ang ginagawa natin, naging mabait tayo, natututo tayong magbigay, natututo tayong i-bless ang mga tao na wala naman tayong hinihinging kapalit, ang Diyos na ang bahala sa atin at babalik yung mga ginagawa natin yun sa kanila. Kaya nga, pag mabuting gawa ang itinanim natin sa ginagawa natin sa ngayon, babalik at babalik rin sa atin yon ng mabuti. Ito ang isa sa mga tinatawag ko kung minsan na sikreto ng masayang pamumuhay. Diba? Huwag kang magsawang gumawa ng tama. Yun lamang at sanay na bless kayo sa mga salita na binitawan ko, sa mga salita ng Diyos. At sana'y huwag kayong magsawang manood sa aking mga video upang sa ganon, pare-pareho tayong mabless. Actually, ako din nabibless sa mga nababasa ko sa Bible. Kaya gusto ko lang siyang i-share sa inyo. Hindi naman ako madamot. God bless po sa inyong lahat.